Ako si Jarog at ito ang kwento ko. Ito, kwento namin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 buwan na akong single noon. Noong nagkayayaan ang mga kaklase ko at ang professor ko ay magkaroon ng isang meeting sa bahay ng presidente ng student council ng school. Isang meeting na nauwi sa konting inuman. Nagkakwentuhan hanggang sa nabanggit ko na lang sa prof ko ang mga salitang ito. Nung oras na yun, na-excite ako bigla dahil may naisip kagad ang professor ko. Hindi ko alam kung paano ko kukunin ang number ni Sahara. Kaya hanggang sa jeep, kinukulit ko si sir. Pero wala din pala siyang number nun. Kaya ang ginawa ko, hinanap ko na lang siya sa Facebook at dun ko siya inad. Mabilis na na-confirm ni Sahara ang friend request ko sa kanya sa Facebook. Ang hindi ko nun alam, atin-atin lang to ha. Oo, tama ang pagkakabasa mo. Crush niya din ako. Kaya nung sinabi ng prof ko na hinihingi kong number niya, binigay niya kagad. Nagsimula kami magka-text. Sa totoo lang, sa panahon na yun, hindi pa pala text si Sahara. Pero nung isang beses, na may practice sila ng speech choir, uwing-uwi na siya, nagmamadali. Yun pala, magpapaload lang para ma-replyan ako. Nagkaka-text na kami ni Sahara hanggang sa isang beses, niyaya ko na siyang lumabas. Unang beses ko siyang sinundo sa bahay nila at pinatagay kagad ako ng tatay niya. Hindi ko alam kung anong pakilala niya sa akin, kung kaibigan ba, manliligaw o kung ano man. Makulit akong tao, kaya paulit-ulit ko ring tinatanong si Sahara kung kailan niya ba ako talaga sasagutin. Sabi niya, kapag daw 1:30 na ng hapon. "1:30 na ng hapon." Pero bigla siyang umalis. Pumasok na lang sa klase niya. In short, hindi ko nakuha ang sagot na hinihintay kong marinig sa kanya. Hindi niya ako sinagot ng matamis niyang oo. Dahil sa hindi ko alam kung ano ba ang nangyari, tinext ko siya kagad para malaman ko kung kami na ba o hindi. At ito ang reply niya. Kami na pala talaga nun. Naalala ko pa nung nililigawan pa lamang kita, dadalaw tuwing gabi. Masilayan lamang ang iyong mga ngiti at ika'y sasabihan bukas ng 7:00 sa dating tagpuan. Buo ang araw ko, marinig ko lang ang mga himig mo. Hindi ko man alam kung nasan ka, wala man tayong komunikasyon. Maghihintay sa'yo buong magdamag dahil ikaw ang buhay ko. 2 linggo na kami ni Sahara. Pero dahil sa hindi inaasang pagkakataon, hindi ako nakapagbura ng sent items ko. Kaya ayun, may nabasa siyang hindi dapat mabasa. Ang ending? Pero maniwala kayo sa hindi,
Nakitext lang talaga ang kapatid ko sa akin. At hindi ko binura yung send items ko para may pang blackmail ako sa kanya kay mama. Hindi pa kasi talaga siya pwede mag-boyfriend nun. Pero hindi nito na-convince si Sahara. Ayokong hayaan na lang ang nangyari at mabaliwala ang relasyon namin dahil lang sa isang maling akala. Kaya ang ginawa ko, nagpunta ako sa bahay nila, kinausap ko ang airpot niya. Pinaliwanag ko kung ano ba talagang totoong nangyari. Ayun, hindi nagtagal, napatawad din ako ni Sahara at sa tulong yun ng daddy niya. Kaya naman, tuloy na naman ang love story namin. Kung inakala mo ang pag-ibig ko'y mababago, itaga mo sa bato. Dumaan man ang maraming Pasko, kahit na di mo nabot ang sahig, kahit na di mo na ako marinig, ikaw pa rin ang buhay ko. Naalala ko pa nung pinapangarap pa lamang kita, hatid susunduin kahit mga bituin aking susungkitin. Kung inakala mo ang pag-ibig ko'y magbabago, itaga mo sa bato. Tumatagal na ang relasyon namin ni Sahara at napakaraming tampuhan na ang pinagdaanan naming dalawa. Hanggang sa dumating na ang December. Kung kailan naman magki-Christmas na, tsaka pa kami nag-break ulit. At dahil na naman yun sa isang pagdududa, na hindi naman dapat. Yun na ata ang pinakamalala naming pag-aaway nun. Kaya akala ko, hindi na kami magkakaayos. New Year na, hindi pa rin kami nagkakabalikan. Hanggang sa nalaman ko na lang na may dumidiskarte na pala sa kanyang iba. Matagal nang may gusto kay Sahara ang lalaki nun. Pero sabi naman sa akin ni Sahara nun, hanggang friends lang daw talaga sila. Kaya naman, hindi na ako masyado nag-alala na maagaw ng lalaking yun ang babaeng pinakamamahal ko. Ang maraming Pasko, kahit na di mo nabot ang sahig, kahit na di mo na ako marinig, ikaw pa rin araw-araw kita. Dumating na ang mansari namin. Namimiss ko na talaga si Sahara. Kaya naman tinext ko na siya. Nung una, kunwari ayaw niya pa. Pero sa huli, nasuyo ko rin siya. Mahal pa namin ang isa't isa. Kaya hindi man namin aminin sa mga sarili namin, ayaw talaga namin maghiwalay. Nakakalungkot lang isipin nang dahil sa mga maling akala, nagkakaganito kami. Ganun pa man, pinapangako ko sa sarili ko na aalagaan ko ng mabuti ang relasyon namin at kung kailangan magpa-under ako sa kanya, gagawin ko. Kung sa kanya lang naman, bakit hindi? Mas mahirap kasi pag siya pa ang nawala. Kaya ngayong araw ng mga puso, Miss Sahara Camille Valdez, oo, ikaw nga. Gusto ko sanang sabihin sa'yo na mahal kita. Sorry sa mga pag-aaway natin. Sana hindi ka magsawang mahalin ako
Dahil ako, hindi ako magsasakang pakisamahan at mahalin ka hanggang sa pagtanda natin. Makakaasa kang aalagaan kita hanggang sa dumating yung araw na tayo naman ang aalagaan ng mga anak natin. Salamat sa araw-araw na pagpapasaya sa akin. Mahal na mahal kita. Happy Valentine's Day, babe. Naalala ko pa nung nililigawan pa lamang kita, dadalaw tuwing gabi. Masilayan lamang ang iyong mga ngiti at ika'y sasabihan bukas ng alas 7 sa dating tagpuan. Buo ang araw ko, marinig ko lang ang mga himig mo. Hindi ko man alam kung nasan ka, wala man tayong komunikasyon. Maghihintay sa'yo buong magdamag dahil ikaw ang buhay ko. Ay babe, siguro tataka kung para sa inyo nire-record nating video, no? Well, gusto lang naman ito bigyan ng unique na regalo ngayong Valentine's. Sana magustuhan mo. Love you. Bago itaga mo sa bato, dumaan man ang maraming Pasko, kahit na di mo nabot ang sahig, kahit na di mo na